No. Okay, sabi niya ganito sa verse 6, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Alam niyo po, ang puso po ng misyon, bakit ka nagtatayo ng simbahan, bakit ka nag-i-invite, bakit ka nag-evangelize, bakit ka nagyaya ng mga tao, bakit ka nag-share, ay hindi dahilan sa gusto mong sumikat, kung hindi dahilan sa habag. Ito ang pinakapundasyon ng misyon, yung habag, yung compassion. May mga tao po, may mga pastor, may mga manggagawa na ang gusto nila ay sumikat. Sana nag-artista ka na lang o ikaw ay pumasok sa pelikula. No, o ikaw ay pumasok sa politika. No? Kung gusto mong maging sikat. Pero hindi, ang gawain po, ang gospel, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, itong ginagawa po natin, no? Umabot po tayo ng more than 140 churches dito po sa gawain natin dito sa Rema. At ang tamang pundasyon niyan ay habag, compassion, naawa ka dahil alam mo ang pupuntahan nila. No? Katulad po one time, nandun po ako sa isang jeep at mabilis magpatakbo yung driver. Meron po akong katabi na isang matanda. At wala pong ingat yung driver na nagpapatakbo tapos biglang namreno. Yung katabi ko po ay mula rito nagpunta na sa Divisoria. Gumulong-gulong siya. Anong mararamdaman mo? Matatawa ka ba? Kung ikaw ay may compassion, ikaw ay may habag, hindi mo mararamdaman yung tawa, ang mararamdaman mo yung awa at tutulungan mo siya. At ito ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng gawain, nagkakaroon ng misyon, dahilan sa habag. At sabi nga rito, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Bakit kung saan naglalakihan ang mga simbahan, doon nagpupuntahan ang mga tao, pero lalabas walang kaligtasan. Ang motibo sa healing ministry o sa pagpapagaling ay yung awa. Naawa ka na may cancer siya, naawa ka na ganitong katayuan niya, naawa ka bakit nandun siya, kaya nga doon sa simbahan, sa paligid ng simbahan, nandun nag-i-standby yung mga namamalimos na walang paa, mayroong karamdaman, may sakit, kasi nga ang tendency ng mga tao maawa, pero ang tinutukoy dito yung tunay na awa, sabi niya sila'y mga lito at lupaypay. Alam niyo, kawawa isang tao may lagnat sa kabila ng meron ng biogesic. Kawawa ang mga taong pupunta ng impyerno sa kabila ng meron ng tagapagligtas para hindi ka na magpunta ng impyerno. Lito, hindi nila alam yung tamang solusyon, hindi nila alam yung tamang gamot. Kaya sabi niya si Jesus ay naawa sapagkat sila'y lito at lupaypay, meaning ng lito, hindi alam ang solusyon. No? Marami pong mga Pilipino ang walang trabaho, pero mga tao pong ito hindi naman mga tamad. Wala lang, kumbaga parang wala lang masabing swerte doon sa bagay na yun, pero masisipag ang mga taong yan. Yung nga lang, wala talagang swerte sa pagtatrabaho. At hindi nga kasi marunong, sabihin natin, wala kasing Diyos na pwedeng tumulong sa kanila. Sa mga tao po na, meron pong isa, sa mga tao po na mga matatagal na, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano na tayo po, meron pong isang tao na naginip na yung kapatid niya, yung kuya niya, na hindi born again, hindi kilala si Jesus, walang relasyon sa Diyos, walang tipan, no? Wala silang agreement, wala silang hindi siya nag-submit ng buhay kasi sabihin natin, peram nga ng camera yung cellphone mo, just yung itong cellphone nito na ito ni Jazz, kanina nasa kamay niya, pero ngayon nasa akin na, dahil nasa akin, iingatan ko to. Ang buhay mo ba ay nasa Diyos na? Ang buhay mo ba ay nasa kamay ng Diyos? O nasa kamay mo pa rin? Yun ang ibig sabihin ng isinuko mo na ang buhay mo kasi kung ano man ang mangyari sa cellphone na yan, pananagutan ko. Kapag meron isang bagay riyan, isang sakong bigas riyan na dyan sa labas, at nag-aabang ka ng tricycle at naalala mo, meron ka nakalimutan sa bahay at ako ay katabi mo at ang sabi mo,
Makisuyo po, makiusap ako, baka pwedeng bantayan ninyo kasi nakalimutan ko yung wallet ko sa bahay at kasandaling tinanggap ko. Sabi ko, sige, babantayan ko. Pag yan nanakaw, pananagutan ko. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang ibig sabihin ng pagsuko sa Diyos. Kapag ka ibinigay mo na ang sarili mo sa Diyos, magkakaroon ka ng kontrata, magkakaroon ka ng relasyon, at ang Diyos ngayon ay sagot ka. No, kaya ito sinasabi niya, ang mga tao ilito, hindi nila alam kung anong dapat gawin. Ang sakit, ang karamdaman, at ang kahirapan, dapat na ayos yan kung nasa kamay ng Diyos ang buhay mo. No? Kasi sagot ka ng Diyos. Ngayon sabi niya, parang mga tupang walang pastol. Ang tupa po ay isa sa mga uri ng hayop na hindi niya kayang depensahan ang sarili niya. Hindi katulad ng aso, may ngipin yan. Hindi katulad ng kalabaw, merong sungay yan. Hindi katulad ng ibang mga uri ng mga hayop na pwede nilang ipagtanggol ang sarili nila. Ang mga tupa po, parang mga basang sisiw yan, na kapag inatake na ng lobo, inatake na ng kung ano pa na mas malakas sa kanila, sila po ay madaling nagagapi. Kaya nga, ang isang kaluluwa, ang isang tao na hindi nakapagsuko ng buhay sa Diyos, paano niyang babantayan yan? Sila ay lito, hindi nila alam ang tama. Meron nga po isang tao na yung kuya niya ay napanaginipan niya na napugot ang ulo. No? Pugot. Naputol ang ulo ng kuya niya. At bigla po siyang nanalangin. Sabi niya, Panginoon, yung kuya ko, yung kapatid ko, magpadala ka ng anghel para iligtas siya. Dahil nararamdaman ko, mamamatay na siya. At bigla pong nagsalita ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi niya, hinihiling mo sa akin na magpadala ako ng anghel sa isang taong walang relasyon sa akin. Yun po ang katotohanan. Kahit kuya niya yan, kahit may relasyon sila, pero sa Diyos wala silang relasyon. Kayo lang ang may relasyon sa Diyos, pero sila wala. Kaya sabi po ng Diyos sa kanya, narinig niya ang boses ng Diyos, sabi niya, kung hinihiling mo sa akin na ako'y magpadala ng anghel na ingatan yung isang tao na walang tipan sa akin, walang covenant, walang relasyon sa akin. Pero kahit na ganoon, katulad po ni Abraham, hiniling niya ang kaligtasan ng kanyang kamag-anak na si Lot, nagpadala pa rin ng Diyos ng anghel. At itong taong ito ay kasama niya ang kanyang asawa, nag-drive sila, pero may naramdaman yung kuya niya na walang relasyon sa Diyos. Pero pinalalangin niya na, Lord, ligtas mo yung kapatid ko dahil napanaginipan na nga niyang mamamatay. Ito pong kuya niya, habang nagdadrive, sabi niya, tumigil muna tayo, kinakabahan ako. At sa pagtigil nila na mag-asawa, yung mismong katapat niya, yung mismong kasunod niyang sasakyan, dahil binagalan niya, yung sa harapan niya hindi bumagal, nahagip ng isang malaking truck. At ang nangyari po doon sa driver, pugot ang ulo, putol ang ulo. Sabi niya, dapat ako yun. Pero dahilan sa panalangin, dahil ikaw, ako ay may tipan, meron tayong kontrata, meron tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo lito. Ililigtas niya tayo. Kaya nga sabi niya, naaawa si Jesus sa mga taong lito na parang mga tupang walang pastol. Alam niyo, isa sa pinakakawawang tao dito sa mundo ay yung walang Kristo. Maaaring may relisyon ka, pero wala kang Kristo. Ang pangalawang tao na pinakakawawa dito ay yung Kristiyano na walang pastor. Walang nagpapaalala, walang umaabot, walang nagpa-follow up. Lito. Yan ang ibig sabihin nito. Sabi niya na naawa siya dahil sa habag. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, pagod na sa buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, sino man napapagod sa inyo, sino mang lupaypay sa inyo, lumapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingahan.
Kung aatras ka dito sa verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita. Hindi masamang balita yung pagpunta mo rito. Walang masamang balitang ibibigay sa'yo. Ang tinuturo ng mga simbahan ng Rema, ang tinuturo po ng mga pastor ng Rema ay puro mabuting balita. Hindi yan sinabing papangit ang buhay mo. Kaya sabi niya rito, balita tungkol sa paghahari ng Diyos, maghahari na ang Diyos sa kahirapan mo, mawawala na ang kahirapan mo. Maghahari na ang Diyos sa sakit mo, mawawala na ang sakit mo. Kaya sabi niya, ito raw ang pinapangaral ni Jesus. Pero sabi niya, napakaraming tao yung hirap abutin. Ang hirap abutin dahil napakarami. Alam niyo ba ngayon, usong-uso na ang born again? Hindi na usong fraternity ngayon, yung Alpha Phi Omega, o Acro, Turco, Turks, meron. Noon, usong-uso yan, pero ngayon, nalalaos na yan. Bakit? Anong uso na ngayon? Born again. Kaya kung wala ka sa pagiging born again, either you're in or you're old. Hindi ka kasali. Alam niyo ba? Sa kabila ng dami-daming born again dito sa paligid, akala mo mga damo, mga kabuti na nagtutubuan. Kalahati ng populasyon ng mundo, hindi pa naririnig ang pangalang Jesus. 8 bilyon tayo, 4 na bilyon, hindi pa niya naririnig. Hindi pa nila naririnig ang pangalang Jesus. Samantalang tayo nagsisigawan, ready na ako. Ready na tayo na kunin ng Panginoon. Hindi mo ba naiisip yung mga may iwan? 4 na bilyon, kalahati ng populasyon ng mundo, hindi pa nila naririnig ang pangalang Jesus. And yet, lagi tayo nagsisigawan, ready na tayo, ready na tayo. Kung meron kang nararamdaman ngayon, mararamdaman mong awa. Yan ang dahilan kung bakit merong mga tao na kailangan magsakripisyo ng pangarap. May mga tao na kailangan iiwan ang kanilang mga pangarap. Let him deny himself. If anyone who wants to follow me. Asan si Jesus? Nasa langit. Ang sabi niya, ipaghahanda kayo ng lugar para kung nasan ako, nandun din kayo. Nakaplano ang Diyos na daling ka roon. Pero hindi ka naman pupunta ka agad dun eh. Pupunta ka dun sa mga taong hindi pa kilala si Jesus. Alam niyo, naniniwala po ako na bago ka dalhin ni Jesus sa langit, dadaling ka muna niya doon sa lugar na hindi pa na-evangelize. Dadaling ka ni Jesus doon sa mga lugar na nangangailangan pa ng pastor. Dadaling ka ni Jesus doon sa lugar na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. At pagkatapos mong makagraduate, doon ka lang niya dadaling sa langit. At sasabihin niya, good, welcome, thou good and faithful servant. Saan ka naging faithful? Sa pagsunod sa Kanya. Nalala ko po yung isang kwento. Meron pong isang bata na tuwing hapon napunta siya doon sa burol, doon sa hill. Ang daming mga bulaklak doon, ang daming mga halaman doon, at doon nagkukwentuhan sila ni Jesus araw-araw sa ginawa ng Diyos. Every day, nagkukwentuhan sila. Nag-oopenan sila ni Jesus. At one day, nakita niya si Jesus nakatingin doon sa bayan, doon sa baba. Doon sa mga kabahayan, doon sa baba. At sabi ni Jesus, samahan mo ko, punta tayo doon. Sabi niya, Panginoon, anong gagawin natin doon sa mga bahay na nandun? Sabi ni Jesus, dadalawin natin sila, dadalhin natin sa lugar ng kaligtasan. Ngayon, sabi po nung bata, sabi niya, Lord, kapag sasama ako sa iyo doon, mamimiss ko tong lugar na ito. Mamimiss ko tong mga halaman. Mamimiss ko tong mga bulaklak. Panginoon, di ako makakasama. Mamimiss ko to. Ikaw na lang. Sumagot si Jesus. Sabi niya, kung di ka sasama, mamimiss kita. Dahil si Jesus pupunta ron. Kaya it's up to you kung sasamahan mo ang Panginoon o mag-enjoy ka na lang sa sarili mong kaligtasan. Ito po ang misyon. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtatayo ng simbahan. Doon dahilan kung bakit may mga tao po na nagsasakripisyo sa atin na sa halip na ipursyo mo, na habulin mo, na itulak mo, ituloy mo. Alin? Yung kaligtasan, yung career. Nagtatayo pa ako ng 10,000 7-Eleven. Nasa halip na ito, ang ipursyo mo, na mag-a-abroad pa ako, kikita ako na limpak-limpak na salapi.
Magpapayaman ako at magbibigay na lang ako sa simbahan na sa halip na ituloy mo yan, nararamdaman mo nung sabi ng Diyos, ang kailangan ko, ikaw, hindi ang bulsa mo. Kaya may mga nagsasakripisyo. At wala pong ibang example dito kundi ang ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya, nasa kanyang lahat ng karangyaan, katanyagan, kalwalatian. And yet, iniwan niya ang katayuan niya dun sa langit at bumaba, nagsuot ng laman, nagkatawang tao. At naramdaman niya ang lahat ng gutom. Bakit? Nagpasting siya. At naramdaman niya ang sakit. Bakit? Sa pamagitan ng mga latay niya, kayo ay nagsigaling. Sa palagay niyo ba, mga maliliit lang na galos yun? Hindi. Alam niyo ba, yung buong pandemic ng COVID-19, sinapok yung buong katawan niya. Binira ng buong pandemic ng ilang taon para wala nang magkasakit. Hinampas ng buong pandemic yung katawan niya para makasurvive tayo sa sakit. Para gumaling tayo sa sakit. Sa katawan niyang tao, kinuha niya lahat yun. Ngayon, niligtas ka niya sa impyerno. Niligtas ka niya sa sakit. Niligtas ka niya sa kahirapan. Ngayon, tatawagin ka niya para maglingkod sa kanya. Nakakatakot po yung mga tao iniwan na dinaanan ni Jesus dito. Nakakatakot. Bakit? Kung papansinin niyo, dinaanan niya yung magkapatid. May kasamang tatay, 3 sila. Pag alis ni Jesus, sumama na yung 2 sa kanya, iniwan yung tatay. Yung isang tao rito na may asawa, hindi natin alam kung may anak dahil wala nakalagay, pero may biyanan. Ibig sabihin ng may biyanan, may asawa. Sino yun? Si San Pedro. Hindi siya yung may-ari ng manukan, ha? Si San Pedro, iniwan ang asawa at sumunod kay Jesus. Nakakatakot. Kapag ka dumikit sa iyo si Jesus, parang may tendency iwanan mo yung bahay mo, iwanan mo yung pangarap mo, iwanan mo yung kailangan ng pamilya mo, kailangan ng katawan mo. Kasi kadalasan naman po tayo, ang nagtutulak sa atin ay yung pangangailangan. No? Alam niyo ba, sa bahay po, meron po kaming ilang aso ron. Nung bagong taon, ang aso po sa bahay ay 13. Ang dami, ang gulo. Pagsabay-sabayan, humingi ng pagkain, ang ingay. Ngayon, dahil bakasyon, yung mga ibang mga tao, na mga workers na walang mapag-iwanan ng aso, ay di sa bahay lahat napunta. Aalagaan ko ngayon. Kumbaga, give and take lang naman tayo. Pastor member, give and take lang. No, hindi puro palang utos ka na lang. Makisama ka rin. No? Binigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Ngayon, konting tulong man lang, alagaan mo yung aso niya habang nasa bakasyon siya. Babalik din naman yan. Pero meron pong trainer yung aso namin dahil napansin ko, ang hirap mag-alaga ng aso na marami pagkatapos hindi na-train. Pangit ang mga ugali. Basta walang training, pangit ang ugali. Katulad sabihin natin, pag harap mo sa pagkain, makikita mo yung na-train sa hindi. Yung na-train, laging gumagamit ng serving spoon. Hindi yung sinubo niya lahat, ginano niya, tapos tinikman lahat. Ano yan, taste test? Minsan, nagpunta kami sa isang lugar. At sabi namin, wow, sarap ng ulam. Nilagang baka. Pagbukas mong ganun, para kasi ratatouille. Musok. Wow, mainit-init. At may sabi namin, ganda, bagong luto ito, mayroon pang mga paminta. At kinuha mo sakto yung paminta. Pag tingin mo, di pala paminta. Langaw. Pero makikisama ka, okay lang. Huwag mo makainit, tapon mo. Pero nagpunta ka roon para
Makiselebrate, hindi mamintas. Ano ka, food critic? At ito pong dog trainer namin, napapatayo niya yung aso ng matagal na nakaganyan. No? Tapos, napapahiga niya, napapaikot niya. Napapagawa niya pag sinabi mong sit, pag sinabi mong lie down, sinabi mong stay. Tapos, tatayo siya, 2 paa lang, yung kamay niya nakataas na ganyan. Matagal, nababalance niya yung sarili niya. At unti-unti kong pinapanood at nakita ko ang nagpapatakbo. Kaya pala niya napapagawa doon sa aso yun dahil lang sa pagkain. Nagagawa ng jablong magnakaw ka dahil lang sa pagkain. Nagagawa ng jablong suwayin mo ang Diyos dahil lang sa pagkain, sa pangangailangan mo sa pagkain. Nagagawa mong takbuhan ang Diyos dahil lang sa pangangailangan ng tiyan mo. Kaya ang tawag sa iyo, Christian. Dahilan doon sa pangangailangan, doon sa pagkain, nautusan niya ang mga tao. Kaya nga, ang sabi po ng Diyos, ang sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ang magbibigay sa iyo ng tunay na pagkain, yung pagsunod mo sa Diyos. Nandiyan pa kayo? Kaya nga sabi niya gano'n, nahahabag siya sa mga tao sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang ang mga tupang walang pasto. Ligaw, hindi alam. Kaya nga nakakapagtaka dito po sa atin sa Rema kapag ka nagkaroon ka na ng pastor. Kapag ka yung time na napalapit ka na sa Diyos, magtataka ka, nakakarinig ka na ng boses. Ano sabi ng boses? Mag-worker ka. Inisip mo, ako ba to? O ano ba to? Bakit kasi? Doon sa mga kamag-anakan mo, wala kang maririnig na gano'n. Nagpunta po ako sa ibang bansa, doon sa pinakamayaman na bansa dito sa mundo. Nakarating ako ng 2 beses doon. At doon ko naranasan yung kasaganahan, yung ganda ng buhay. At ang sabi nilang lahat sa akin, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas, dito ka na lang. Lahat po ng mga nakausap ko roon, iba't ibang kulay ng tao, iba't ibang lahi. Isa lang ang sinasabi nila sa akin, hangal ang taong babalik pa, nandito ka na sa magandang lupain. Hangal, only a fool, sabi niya, would go back. Ka nang bumalik sa Pilipinas. Pero doon sa loob ko may nagsasabi, alam niyo ba si Jesus ko, wala sa Dubai. Si Jesus ko nasa Pilipinas. Wala sa Amerika. Si Jesus ko nasa Pilipinas. Yung iba, ang Jesus nila ay nasa Bulacan. Yung iba, ang Jesus nila nasa Bagong Silang. At ako naman, nandito sa misyon. Yun yung pagkain ko. Yun ang magpapalakas sa akin. Yun ang maglalayo sa akin sa sakit. Yung pagsunod ko sa salita niya. Meron pong isang uri ng pagkain na nakalagay dito sa Biblia. Ng hina yung tao, pero pinakain siya. Binigyan siya ng anghel na isang pagkain. Sabi nila, angel food. At nung kinain niya, bumalik ang lakas niya. Na nagbibigay po sa atin ng kalakasan ay yung salita niya. Nasabi niya gano'n, mag-mission ka, mag-pastor ka, mag-worker ka. Ang sabi ng iba, sinayang mo ang pag-aaral mo. Okay lang, hindi naman salita ni Jesus yun eh. Ang mahalaga sa atin yung salita ni Jesus kasi yung pagkain natin ay yung salita niya. At yun ang magbibigay sa atin ng lakas sa katawan, kasaganahan, at kalusugan. Kaya alam, hindi ako pwedeng mamatay pa eh. Bakit? Magtatayo pa rin tayo ng simbahan. Pakisabi nga sa katabi, huwag ka muna mamamatay. Tatayo pa tayo ng simbahan. Pero pag dumating ang panahon na ayaw mo nang sumunod sa Panginoon, at ayaw mo nang sundin ang mga utos niya, ayaw mo nang magmisyon. Bagamat ikaw ay tinawag sa pagmimisyon. Bagamat ikaw ay tinawag sa paglilingkod. Bagamat ikaw ay tinawag sa pagmiministry, sa paghayag ng mabuting balita.
iniwan mo yan, sisimula ka ng mga yayat. Alam niyo, ulit-ulitin ko, nakabase po hindi sa Biblia, kundi sa karanasan ko. Ito na lang ang gamitin kong basehan ngayon. Sa karanasan ko, sa maraming taon ng pagpapastor. Hindi ko nababanggitin yung Biblia. Although nasa Bible ito, pero banggitin ko na lang yung karanasan ko. Wala akong nakitang miyembro na gumanda ang buhay nang lumayo sa Panginoon. Either na buntis, either na pahamak, either na bilanggo, at ngayon ang gulo ng buhay. Wala nang pastor. Kaya sabi niya, naaawa si Jesus sa mga tao. Sabi niya, napakarami. Hindi niya maabot. Ano ibig sabihin nito? Kailangan niya ng tulong mo para abutin. Parang minsan, yung utak mo ba? Yung ano ba tawag dito? Brain. No? Kahit minsan, di nyo nakikita yung utak ng katabi nyo. May brain yan. Yung utak mo ba? Yung utak ba natin? Yung utak mo, yung utak ko. Yung utak mo ba ay nakakatulong na maglapit sa iyo sa Diyos o maglayo? Kasi madalas yung utak mo nagiging dahilan kumbaga matalino ka pa naman, kumbaga magaling ka pa naman mga tuwiran. And yet, sabi niya gano'n, ang utak mo, sabi niya, iniisip mo na matalino ka, hindi mo ba alam sa harapan ng Diyos, lalo ka nagiging bobo. Nasa Bible yan. Tinutulungan ka ba nito na maglapit sa iyo sa Diyos, yung utak mo, o parang nakaka-insulto, no? Kasi iiwanan mo yung pangarap mo, samantalang may magpapaaral sa iyo. And yet, sasabihin mong gano'n ngayon. Hindi, susunod ako sa Panginoon. May magpapaaral sa iyo, anak. Ngayon lang merong magbibigay ng pabor sa atin na makapag-aral ka, makapagtapos ka. Tapos ang gagawin mo, itutuloy mo yung pagpapastor, yung pagmimisyon. May pera ka bang makukuha riyan? Tumatanda kami! Anak, tumatanda kami ng tatay mo. Sino mag-aalis sa amin dito sa kahirapan? Hindi kayo iwanan ng Diyos ng isang pangako, wala siyang planong tuparin. Lahat po, pag dumating ang time, hindi po ako nananakot, kumbaga pinapakita ko lang sa inyo, tandaan po ninyo ito, manghirap dumaan sa pagsubok kapag wala kang kasamang Diyos. Alalahanin mo, pag nalulunod ka na sa problema, alam ko, lahat po nang nalulunod sa ilalim ng tubig, lahat sila nakataas ang kamay. At kung meron man silang tatawagan, hindi nila tatawagan yung kanilang teacher. Ma'am, nalulunod ako. Layo-layo, baka patay na nga yung teacher mo. Sir! Uncle! Auntie! Mapa! Naniniwala po ko lahat ng mga nalunod na yan. Ang isa sa tinawagan nila ang Diyos. Pero bigyan mo ng dahilan ng Diyos na iligtas ka. Diyan pa kayo? Sabi niya, nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit yung iba sa atin, mga weirdo. Bakit? Kasi nararamdaman natin habag. Bakit? Samantalang yung iba, yamot. Nayayamot kapag ka nagmi-ministry ka, nagpo-full time ka. Asar na asar sila sa'yo. Kaya ang tingin nila, ang simbahan, kakumpetensya pa. Pero ang nakakapagtaka bakit ka lalapit sa harapan? Iiwanan mo yung pangarap mo? Ganun ba talaga? Kailangan iwanan mo, magulang mo, iwanan mo yung pangarap. Iwan ko ba? Nakalagay ka sa Bible, sino mo mag-iwan ng magulang, kapatid? Alang-alang sa akin na sa mabuting balita. Parang taken na, parang default na yan, parang given na. Bakit kasi may nakalagay dito? Pagkatiwala mo sa akin ng mga bigating yan, pagkatiwala mo sa akin yung dapat na aalagaan mo, pagkatiwala mo sa akin yung aso na dapat na aalagaan mo pero kailangan mong iwan. Pagkatiwala mo sa akin yung pamilya mo na supposed to be ikaw ang mag-aalaga sa kanila pero dahilan sa akin kailangan mong iwan.
Sabi niya gano'n, kaya ng Diyos alagaan yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa Kanya nung araw na ito. Anong tawag to? Anong kailangan doon? Faith. Kasi kung wala kang faith, huwag ka na lang tumuloy. Kasi di rin malulugod ng Diyos di rin matutuwa ang Diyos sa'yo. Bakit? Kasi it is impossible to please God without faith. Kaya, Lord, hahayo ko. At sa paghayo ko, magtitiwala ako na ikaw mag-aalaga dun sa iiwan ko. May dahilan ng na ibibigay sa Diyos na pagpalain at alagaan ang pamilya. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin. Hindi niya sinabing kaunti. Ngunit kakaunti ang mag-aani. Itong problema ni Jesus mula noon hanggang ngayon. Bakit? Kasi sabihin ko po sa inyo, ulit ko na lang, kalahati ng populasyon ng mundo hindi pa narinig ang pangalang ni Jesus. And yet, tayong lahat nagtatalo na. Yes, dapat tayong matuwa tayo. Bakit? Ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. At pag dumating yung rapture, sasama tayong lahat. Pero sa kabila nun, half of the population of the world, hindi pa narinig ang pangalang ni Jesus. Hindi ka pa ready. Oh yes, ready ka na. Pero sa totoo lang, hindi ka pa ready. Maraming aanihin. Hindi ka kaya tumulong muna. Alam niyo, nakalagay dito sa Bible, ang hindi tumutulong ay nagkakalat. Hindi tumutulong maglinis ay nagkakalat. Either you're in or you're out. Kung hindi ka tumutulong, bibigay ka ng problema. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin. Alam niyo, ganito po nung nakita ko kasi, yung ako marami akong pangarap ako nagkalat ang pangarap ko, nagtambak-tambak ang pangarap ko. Minsan kinuwento ko sa nanay ko yung nagkukwento kami ng nanay ko. Sabi niya, nakakalula naman yun, dami mong plano. Maganda na may pangarap kaysa wala, di ba? Pero na-born again ako, napalitan lahat yan, pangarap na kay Lord. Kasi madamot yung pangarap ko pangarap ko sa sarili ko lang Parang ganito Halimbawa, sabihin natin, Cisco, nag-asawa na. Halimbawa lang. May plano ka pa ba? Minitian lang ako Ngayon, kapag may nag-asawa ka na, hindi ka na pwedeng umuwi ng kahit na anong oras ang gusto mo. Bakit? May asawa ka na May naghihintay na sa'yo. Tama po ba? May mga lalaki kasi piling binata pa rin Hindi. Uuwi ka kasi meron naghihintay sa'yo Hindi, yung buhay mo, hindi mo na sarili. Bakit? Yung buhay mo, minsan nga kapag yung magpo-propose ka rin sa girl, paluhod-luhod ka pa di ba? Gaganong ka pa will you marry me? I will marry your money. Kumbaga may paluhod-luhod ka pa ba't ka lumuluhod? Ibig sabihin, paglilingkuran kita. Pero pagkasal na, wala na pakialam. Hindi ganun. Alam niyo mga kapatid, yung biyenan ni Pedro, kaya si Pedro, may asawa. Alam niyo nakalagay dito si Pedro po, yung biyenan niya, nagpunta si Jesus, dumalaw, pagdating niya sa bahay, yung biyenan niya nilalagnat. Ano ginawa ni Jesus? Pinagaling. Malis yung lagnat. At magaling na siya. Alam niyo ginawa nung biyenan? Tumayo. Naghanda ng pagkain, naglingkod. Samantalang iba, pagkatapos mong iligtas, pagkatapos mong pagalingin, pagkatapos na mapuspos, pagkatapos na sabi mo ang totoo sa kanila, ang salita ng kaligtasan, walang paglilingkod. Mali. At nung naborn again po ako, nakita ko na kailangan kong maglingkod sa Panginoon bilang utang na loob. Nasabi ko, ito na ngayon ang pangarap ko. Kinalimutan ko na yung dati kong pangarap. Pinalitan na! Sabi ko, ito na yung gagawin ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Paano yung pangarap ko? Paano na yung gusto ko sa buhay? If anyone wants to follow me, let him deny himself. Take up his cross and follow me.
Pasensya na, hindi sinabi sa akin ng Diyos na magtayo ako ng 9,999 7-Eleven. Hindi. Kung sinasabi ng Diyos sa iyo, sige, go. Kaso hindi nga sinabi sa akin. Ang sabi niya, follow me. At ang maganda po rito, ang Diyos po kapag tumawag, nagbibigay po siya ng malinaw na pagkatawag. May magpapakita sa iyo eh. May makakarinig ka ng boses. Nang sabi, dito ka dumaan. Sumunod ka sa akin. Hindi nga sinabi kahit kanino, sa akin lang. Kaya alam ko yung ginagawa ko. Maririnig mo ang direksyon ng Diyos katulad ni Pablo. Lord, nasa tama pa ba ako? Nandito na ako sa bilanggo. Sa pagsunod ko sa iyo, nabilanggo ako. Sa pagsunod ko sa iyo, nilatigo ako. Sa pagsunod ko sa iyo, nasaktan ang katawan ko. Pero alam niyo, doon sa gitna ng bilangguan, pakita si Jesus. Sabi niya gano'n, nasa tamang daan ka pa. Nasa tamang landas ka pa. Sabi niya, cheer up. Ano ibig sabihin na, yung attitude mo, yung nararamdaman mo, yung patampo-tampo mo. Kaya mawala yan. Kaya nga sabi ni Jesus, cheer up. Ano sinasabi ng mga workers kapag nandun sila sa malungkot na lugar? Kawawa ako. Umiiyak ako. Kawawa ka naman. Hindi, sabi niya siya, attitude mo. Tingnan niyo, nasa bilanggo. Anong ginagawa? Bakit ako nandito? Sa totoo, si Pablo mayaman. Iniwan niya yung kanyang kayamanan. Matalino, scholar yan. Iniwan niya yung kanyang pag-aaral. At napailalim siya sa university ni Gamaliel. Hindi, Gamaliel ang pangalan nun, yung mataas na profesor. Isa akong estudyante, sabi niya, ako isang estudyante ng sikat na profesor. And yet, sabi niya, inaari kong baliwala lahat ito para masunod ko ang kalooban niya. Sabi niya, ngayon, nandito ako sa bilangguan. Kakasunod ko kay Jesus. Ito, ginahantungan ko, bilangguan. Tapos, ang isa pa, ang mga Pilipino ay may laki ang karapatan dito sa Pilipinas kaysa mga dayuhan. Alam niyo po ba yun? Pagka ikay isang Pinoy, paano malalaman yan? Meron kang birth certificate at mapapakita mong ilong mo. Bilang katunayan na, Pilipino ka. May karapatan ka dito sa Pilipinas. Si Pablo sabi niya, laki ng karapatan ko, di niyo lang alam eh. Pinanganak ako, na ganito ako, mataas ang ano ko, status ko. Pero iniwan ko lahat yan kasi sabi sa akin ni Jesus, dito tayo. Kaya iwanan ko lahat yan. Merong worker na ganyan eh. Tinawag ng Panginoon pero iniwanan lahat. Nagbalik sa kamunduhan. Sino? Si Dimas. Anong dahilan ng Diyos na iligtas ka doon sa kalokohan mo? Wala. Anong dahilan ng Diyos na paunlarin ka doon sa pagsuway mo? Wala. Ito si Pablo. Sabi niya, inaari kong baliwala lahat ng status na yan, yung kayamanan na yan, yung scholarship na yan. Ang hinahangad ko ay makasunod ako sa Diyos na nagligtas at tumawag sa akin. Tapos ang ito pa, ang sabi pa niya eh, no? Sino sa inyo ang nabigyan ng slum book nung kayo elementary? Slum book, pinapirma sa slum book. Alam niyo ba yung slum book? Ano ba yun? Yung ano yun eh, yung mga papel na may mga questionnaires, di ba? Ano yun? Pangalan, age, ano pa? Parang biodata yun eh, yung who is your crush? Pati ba naman crush, kailangan malaman doon? Have you been in love? Kanino ka na in love? Ganito, ganon. Who is your crush? Ganito, ganyan. Nalala ko yung kaklase ko noon, nung elementary ako, dahil may binigay, high school pala. May binigay na ganyan, may tiningnan kaming gano'n. Bakit kayo? Interesado kami sa kanya, bakit? Cute eh. Interesado kang maging gano'n eh, ay ano pala, na in love na pala to, ay may crush pala to. Na parang interesado ka eh, no? Hanggang ngayon, kahit matanda ka eh, gusto mo pa rin yung mga chismis sa TV. Ay, di ba? Parang may something na curiosity rin na parang gusto mo malaman kung ano nangyari doon sa artista. Pero alam niyo ba si Pablo,
Sabi niya, curious pa rin naman ako kanino? Sa nagligtas sa akin. Sabi niya ganon, ang gusto ko, ang goal ko ngayon, ay makilala pa siya. That I may know Him and in the power of His resurrection. Gusto ko pang makilala ang nagligtas sa akin. Habang tumatagal ka, habang naglilingkod ka, nagbabago ang paningin mo, pananaw mo sa buhay, at ang nagiging goal mo, makilala ko pa ang Panginoon ko. Kaya nga sabi niya gano'n, napakarami ng anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Pinapresent niya ang pangangailangan. Nung may pamangkin ako ganyan siya kalaki, siguro parang 5 years old, o 6, 7, siguro mga 5, 6, ganyan. Ang pangalan po niya ay si Gogoy, kung makakilala po sa inyo, ng pamangkin ko. Ngayon, kami ng nanay ko magsisimba sa Luneta, kasi doon ang church natin. Laki ng church natin, buong Luneta At every Sunday, magkasama kami ng nanay ko, kasama si Gogoy, ganyan. Sasakay kami ng jeep, papunta sa Quiapo, at from Quiapo, sasakay kami papunta sa Pierre, doon sa Luneta. At meron kaming ayaw naming daanan. Yung ilalim ng Quiapo. Bakit? Kasi ang daming laruan. Pag nakita ng pamangkin ko yun, hindi mo na mahila. Magsisimba pa tayo nung ka pa. Bili mo ako nung. Ang ingay kasi ng mga laruan. Talagang distracted siya. Tingin siya ng tingin na ganyan na parang gusto niya. Bata pa Pero kung isa ng mga miyembro natin ganun ito yung gusto ko sa buhay, ito yung gusto ko sa buhay. Nakalimutan mo na, kaya ka lang dumadaan rin, kasi papunta ka sa church. Na-distract ka na dyan sa mga ingay na yan. Ang gusto niya, yung si Papay na nakabaluktot na gano'n, na yung baril na may tubig. Ang ginawa niya, kinuha niya yung gano'n, tapos nung napuno niya, ginanong-ganon ako, sa humanda ka ngayon. May lolo niya, ginanong-ganon niya, tawa siya ng tawa. Ano nangyari? Di napalo. Masyado kang distracted. Hindi mo ba alam, papunta ka sa simbahan na imimit mo ang Panginoon doon, pero ngayon nakakita ka lang ng mga ingay-ingay rin. Para kang bata na, ito na gusto ko sa buhay, itong gusto ko sa buhay, itong gusto ko sa buhay. Kasi naman, ang isa pong dahilan kasi nabuhay sa inggit. Kaya sabi niya, di na ako babalik sa kasalatan. Huwag kang mag-alala, si Jesus, kasama yan sa bigay sa atin. At ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan dahil sa pagsunod mo. Hindi sa pagtakbo mo. At ito na, sabi niya, itong problema ni Jesus. Alam niyo, nung nakita ko po, nung naborn again ako, doon ko nakita na sabi kong ganon, yung mga pangarap ko hindi tatalab Yung mga pangarap ko, hindi ito makakatulong sa nagligtas sa akin bilang pasasalamat, bilang gratitude. Hindi makakatulong yung pangarap ko, kaya andun po ako sa isang choice. Nandun ako sa isang crossroads, crossing. Ikaw ba ay kakanan, kakaliwa, diretso o aatras? At dumating po yan time na yan, ilang beses sa pamilya ko na talaga wala kaming kapera-pera. Tapos tatay ko may sakit, kapatid ko may sakit, lola ko may sakit. Wala kaming kapera-pera. Anong gagawin mo ngayon? Tapos sasabihin ng mga kamag-anak mo, nag-aral-aral ka, pagkatapos ngayon papastol-pastol ka. Yung sumbat ba? Nakita ko kasi yung buhay ko na sa madaling salita po, pinili ko maglingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod ko, kailangan kalimutan ko yung sarili kong kagustuhan. If anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his own cross, and follow me. At nakita ko po ito, sabi ni Jesus,
sagana ang anihin. Ngunit kakaunti ang mag-aani. Ayun na. Ayun, nabasa ko eh. Ano ibig sabihin niya? Pinamimili ako ng Diyos. Sasama ka ba? Tutulong ka ba sa mag-aani? O kasama ka sa mga titingin-tingin lang? Pinili ko po, sabi ko, sasama ako sa mag-aani. Di kalimutan mo pangarap mo. O ngayon, ang problema ngayon, sino po nag-almusal sa inyo? Ay, kaunti. Mas marami sa likod ng almusal. Kaya ako, natikman ko na yung almusal, yung tanghalian nila. Inalmusal ko na kanina eh. Ito po eh. Kailangan mo pa rin kumain. Pero kasi, bilang pagsunod mo, nakasama ka sa mag-aani. Anong tawag sa mga taga-ani? Mga taga-ani. Anong tawag doon? Engineers? Anong tawag sa mga taga-ani? Farmers! Meron bang farmer na nag-aani na walang sweldo? May kapalit yan! At mas magandang employer ang Diyos kaysa sa tao. Ang Diyos hindi nakakalimot. Yung katabi mo, nakalimutan na yung utang kasi hindi mo pinapaalala. At sa pag-aani, may kapalit yan. Pinili kong employer ko si Lord. Bukod sa tatay ko, kaibigan ko, Panginoon ko, employer ko pa, halos everyday ang bonus. Depende sa gusto ko. Hindi ako mas mabait ang Panginoon Amo. Nag-expect siya ng quota sa'yo, pero mas mabuti ang Panginoon na Amo kaysa kahit kanino. Kaya sabi niya, ito ngayon, latag ko sa inyo pangangailangan. Open ito. No, hindi yung tatrabaho ko, no vacancies. Tama ba? Hindi. Sabi niya gano'n. May opening ngayon. At ano tong opening na to? Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So, ang Diyos po nag-hire. Alam niyo ba kapag naglilingkod ka sa Panginoon, wala siyang inuutos na walang kapalit. Lahat ng paglilingkod mo, lahat ng ginawa mo kay Lord, may kapalit. Kahit na sabihin natin, yung isang empleyado niya, pinapunta niya sa iyo rito, bigyan mo ng isang basong tubig, may kapalit. Yung isang empleyado niya, yung isang pastor niya na dumaan dito at nauuhaw, binigyan mo ng tubig, may kapalit. Walang tiwai. Lahat ng utos ng Panginoon ay may balik, may kapalit. Kaya walang dahilan na maghirap eh. At ang sabi nga niyang ganun, kaya nga sinasabi ninyo sa inyo, ina-announce niya, naka-advertise ito yung opening. At ang sabi niyang ganun, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Sa madaling salita, sino ang may gusto? Sino? Kaya ako bumalik ng Pilipinas noon kasi si Jesus ko nandito. Yung employer ko nasa Pilipinas, wala sa ibang bansa. Kaya sa kabila ng lahat ng nagsasabi doon na hangal lang. Wala raw isip ang magbabalik pa sa Pilipinas, nandun ka na sa magandang bansa. Ay sabi ko, babalik ako. Bakit? Kasi yung employer ko nandito sa Pilipinas. Mag-stay ako rito. Kaya nga sabi niya gano'n, ang isa rito, idanalangin niyo sa may-ari ng anihin. Sino yun? Ang Diyos. Na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Manggagawa. So open po sa mga workers. Sabagay, ang makakaintindi rito ay yung nagmamahal lang talaga sa Panginoon. Hindi yung nakikisaling pusa. Sa ministry kasi, meron pong 3 stages ito eh. Yung pag-start ng gawain. No, itutuloy natin ito mamayang hapon kung meron pang program tayo, no? Number 1, meron yung time na tinatawag natin gathering. Ano yung gathering? Nag-i-invite ka, nag-gather ka sa pagsimula ng simbahan. Gathering. Nag-i-invite ka, tulad si Isko, na-invite.
Ngayon, Maui, taga saan ka? Bagong Silang, yung kasama mo? Taga saan ka? Taga rito. Okay, taga Bagong Silang. Hindi ka pa part rin. Gathering. Nag-gather ka ng mga tao. Nag-iipon ka ng mga tao. Nag-a-apply yung mga tao. Sabihin natin. May mga daladalang resume yan. Pero sa kabila, merong mare-reject talaga eh. Many are called, but few are chosen. Alalahanin mo, although hindi magandang pakinggan, pero sa sino mang mapipili na makakasama sa trabahong ito ng pag-aani, may sweldo. May sweldo. Hindi pwedeng libre to. Unfair. Ang Diyos hindi unfair. Unfair kapag wala ka natanggap. Sabi nga nila, give and you shall receive. So may karapatan pala akong mag-expect ng receive dahil nag-give ako. Right ko yun. Ngayon, sige, pasa-pasa. Nagtatawag ka. Sinong gusto? Gathering. Ngayon, ang requirement dito, dapat, kaapelido mo si Jesus. Ano yun? Kristyano ka. Nagpaampun ka sa Diyos. Isa ka ng anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo ngayon dito, okay. Number 2, building. Building. After ng gathering, building. Yan, ano na yan? Sermonan mo na yan. Sasama na sa mga activities yan. Tinuturuan mo na mag-pray yan, mag-overnight yan, mag-travel yan. Nagpapalakasan kayo, nag-i-enjoy kayo. Pagkatapos part ng building, yung sabihin natin, lalagay tayo rito ng 3 matataba at 2 payat dyan sa isang hilera na yan. Ngayon, dapat hanggang dyan lang. Anong gagawin ng mga tao ngayon? Kailangan nilang mag-adjust sa ugali ng isa't isa. Hindi pwede yung gusto mo na susunod sa bahay kasi ikaw ay siga. Pagdating dito sa simbahan, hindi po pwedeng ganun. Kailangan umurong-urong ng konti. Sa fellowship na ito, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, tiyaga at pakikisama. So, building. Nagpapalakasan kayo. After ng gathering, minsan 10 per batch yan. Minsan 20. Sa malalaking simbahan, siguro tigi 100, 1,000. Pero dito sa Rema, minsan lagi kasi taghirap. Kaya minsan tiga-tigatlo lang. Pero palalakasin mo yan. I-build up mo yan. Di-disciplein mo yan. Tuturuan mo yan. Ang mahirap kasi yung simbahan na 1 dekada na gathering pa rin. Hindi na kayo dumami. Bakit? Kasi gather na lang ng gather. Hindi na nakarating doon sa building. Number 1, gathering. Number 2, building. Yung nagpapalakasan. Paano mo palalakasin? Wala nga miyembro. Nasa pa rin sa stage ng gathering. Gather. Paano? Siguro sa sistema, maraming butas. Iipon mong tubig doon sa kasirolang may butas. Tutulo yun. Tanongin mo ang katabi mo, marami bang butas ang ugali mo? Kaya gather. No, darating ang time, yung building. Mag-stop yung gathering. Pansamantala, mag-build. Ang pinakikinggan mo ngayon, noon ang pinakikinggan mo, puro salvation. Pero ngayon, ang pinakikinggan mo ngayon ay yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Hanggang sa darating, sabi niya ganun, tatandaan niyo bang verse na to? Awake unto righteousness and sin not. Pagka nalaman mo na ang katayuan mo, ikaw ay isang anak ng Diyos, di ka magkakasala eh. Bakit? Di ka matutokso. Bakit? Kasi prinsipe ka ng Diyos. Alam niyo, nakalagay pa nga rito sa Revelation chapter 5, verse 10, hari ka ng Diyos. Di ka dapat nagugutuman. Di ka dapat naghihikahos. At di ka dapat alipin ng sakit. Sabi niya, pagka natutunan mo mga bagay na to, hindi ka magkakasala. Pero kung lagi mo pinapanood ay yung puro pangangalon niya sa telenovela, paghihiganti, at yung walang kamatayang probinsyano, hindi na namamatay.
Wala naman akong alam sa motor, pero bakit yung kaliwa niyang kamay nakahawak sa motor, tatalon niya, no? Saan? Doon sa building, oh. Tapos yung kawanan niyang kamay, nagbababaril, pwede ba yun? Hindi ba dapat baliktad yung... Kaya makikita mong gano'n, eh, pelikula nga lang eh. Nabubuhay ka sa pelikula ng iba. Nangangarap ka na, one day, magkakaroon din ako ng motor na tumatalon. Tapos naiinis ka, nagagalit ka. Lumalabas yung hatred mo. Sige, practicein mo pa yan. Magiging bitter ka sa buhay. Sabi niya kasi, sa pag-ibig, walang fear. Kaya huwag ka nanonood ng mga nakakatakot na pelikula. Pambihira, yung saging, nagkaroon ng mata, bibig, nangagat. Ngayon, tingin mo lahat ng saging, mangangagat to. Gathering, nag-i-invite ka ng mga tao, nag-i-invite ka. Tulad yung sinabi ni Pastora King. Nag-gather siya doon sa ilog. Nag-gather. Pero darating ang time, start ka ng building, pinalalakas mo ang mga kapatiran. Bakit kasi? Susunod na stage, sending. Ito yung time na ikaw, pagkatapos kang patabain, pagkatapos kang disciplein, pagkatapos kang turuan, pagkatapos kang pakainin ang salita ng Diyos, natikman mo na ang mabuting salita ng Diyos. At maaring nagaganap na sa iyo ang gifts ng Holy Spirit. Darating ang time, tinatawag nating sending. Here I am, send me. Darating ang time, maghihiwalay kayo ng pastor mo. Bakit? Kasi magtatayo ka na rin. Nakukuha niyo mga kapatid? Although, hindi nawawala ang connection kasi ang sabi po ng Biblia, kahit magkaroon kayo ng 10,000 guro, teacher, isa lang ang tatay niyo. Di pa rin mawawala ang connection. Pero merong time sa discipleship na maghihiwalay kayo at kailangan mo nang tumayong mag-isa. Magsisimula kang mag-worker. Aalis ka sa pinanggalingan mong simbahan at hahayo ka. At magiging bahagi ka ngayon ng bagong simbahan. Sending. Here I am. Send me. At ito ang isa sa problema, dahil taga-Rema lang naman ang kausap ko, ayaw nilang umalis sa lungga nila. May part na ganito na, dito na lang ako. Okay lang ako rito. Kayo na lang. No. Sa case ni Jesus, 3 taon lang ang discipleship, ang building niya. Kasi after ng 3rd year, sending na ang 12 disciples. Actually, nabawasan ng isa yun. Kaya sa buhay natin, huwag kang magtaka. Kung itinutulak ka ni Pastor Boy, kung tinutulak ka ni Pastor Rodel, kung tinutulak ka ni Pastor Elit, kung tinutulak ka ni Pastor Senaida, Marantal, Castillo, Barack Obama. May time pa, alisin ka ng pastor mo, kailangan mo na mag-worker. Bakit? Kasi part na ng sending. Hindi ka tinawag na... Imagine mo, yung anak mo, ilang buwan ba dapat ang baby? Yung anak mo, 15 months na, di pa nalabas. Paglabas, may bigote na. Hindi. Tinawag tayo eh. Tinawag tayo na sending. Kasi sabihin mo sa katabi mo, darating ka dyan, palalayasin ka namin dito. Akala kasi ng iba, yung mga dati sa mga sinaunang doktrina, pagka na-born again ka na rito, dito ka na mamatay. No. Ang revelation na binibigay sa atin ng Diyos, gathering, building, sending. Kahit i-empty ko yung church sa Maceda, okay lang. Kasi ito ang hinihiling ng Diyos sa atin. Manalangin kayo na ang Diyos ay magpadala. So, ang church ba natin ay nagpapadala? Ito ang ultimate na hinahanap ng Panginoon sa bawat simbahan. Saan manggagaling yung apostol?
Very powerful ang apostol. Saan manggagaling ang propeta? Saan manggagaling ang pastor? Saan manggagaling ang ebangelista? Saan manggagaling ang teacher? Sa church. Lalabas yan. Kasi sabi niya gano'n, maraming aanihin. May mga tao pong makipot ang isip eh. Mga taga-Rema binabanggit ko rito, makipot. Kasi ang sabi niya gano'n, humayo kayo sa buong sanlibutan. Sabi niya, Lord, ito lang naman ang mundo ko, farm master lang eh. Hindi ba? Hindi ka papayag. Kasi ang mundo mo, farm master lang, huwag ka na mag-abroad. Ay, di ba, may nararamdaman ka mag-abroad? Pupunta ka pa ng Ukraine. Nangangarap ka ng abroad. Tingnan mo, nangangarap ka ng ibang bansa. Bakit ganun? Hindi ka ba pwedeng mangarap ng yung kabilang barangay, yung kabilang bayan, yung kabilang probinsya, yung kabilang town? Ang mundo mo ba ito lang? Maliit ang Diyos mo. Latest na nabuksan natin ngayong taon, yung Infanta Quezon. Si Yoli Te, ang contact doon. At one time, sabi ko nga, ewan ko kung alam niyo na ba, Pastor Lito, nakapagbukas na tayo ng simbahan sa Infanta. Kay Yoli Te. One time, nagpe-pray akong ganyan. Kaya nga maganda po nagpe-pray. Kasi kapag nagpe-pray ka, nagiging sensitive ka. No, hindi ka naman magiging totally sensitive. Pero may nararamdaman ka na parang, naisip ko palagi si Yoli. Hindi ka mag-pray ka pa para maging mas malinaw. Maya-maya, bigla na lang habang kumakain, papasok si Yoli. Si Yoli, ano kaya nangyari? Kamusta na kaya si Yoli? Maya-maya, pagkatapos po ng ilang sandali, kumbaga, wala, gaganunin mo lang, di ba? Pero maya-maya, babalik na naman si Yoli. Ba't kaya naisip ko itong si Yoli? Ba't kaya naisip ko? Paulit-ulit itong si Yoli. Ano nangyari? Maya-maya, biglang tumawag si Yoli. Sabi ko gano'n, iniisip ko lang to kanina. Maya-maya, sabi niya, Kuya Boy, gusto niyo magbukas ng rema dito? Sabi ko, pag-pray natin yan. Ngayon, may simbahan na tayo kila Yoli. Kasi ang sinasabi niya, lawakan mo, mundo mo. Alam niyo yung sinasabi niya gano'n? Si Jabez, Lord, palawakin mo yung tolda ko. Palawakin mo ang teritoryo ko. Ang liit-liit dito. Dito na lang ako. Lagi na lang nakikita ko, bubuyo, putakte, kulisap, bangaw, langaw, ano pa, lamok. At lagi ko nakikita yung katabi ko na lang. Sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan. Worldwide, ang ministry natin. At ang bawat isa ay pwedeng maging part nito. Amen po ba? Ngayon, paano mo nalamang nagagawa mo yung pangangailangan, yung hinihingi ng Diyos sa pangangailangan? Nakakapagpadala ka. Kaya mo mag-produce. No? Kaya mo mag-produce ng disciple na mapapagpadala. Hindi yung disciple mo na habang dito na lang. Sipin mo, no? No, dito si Jazz. Asan ang nanay niya? Andun. Sipin mo si Jazz, ilang taon ka na, Jazz? 22. So, 22 years old ka na kay mama mo, ikaw ano? Imagine mo si Jess, 22 years old, nakakapit pa rin sa binti ng nanay. May mali, di ba? May time naman ako magpahayaan mong lumabas yan, hayaan mong maggala yan. Hayaan mo mag-asawa yan. Hayaan mo kumbaga, may mga pastor kasi na minsan ayaw nilang palabasin ng, which is mali. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo. Kasi titigan mo yung katabi mo, sabihin mo ka na, lumayas ka na nga. Huwag kayong magtataka kung bakit may nararamdaman ka na parang, Lord, may narinig ako kagabi, yung something na sabi niya, Lord, 6 months lang ako. Mag-worker. 6 months lang ako. Kasi sa bagong silang ito eh. Maya-maya, narinig ko kay Pastora Eli, sabi niya gano'n, ngayon, hindi itong bata eh. Sabi niya, hindi 6 months ang nararamdaman ko ngayon, lifetime na. Ikaw ba nag-produce niyan? Hindi. Ang Diyos lang kumikilos siya sa batang yan. Bakit? Nabubuo yung pangarap niya.
Kasi maganda siguro pagdi-disciple mo, kaya ganyan. Kasi kung di maganda pagdi-disciple mo, hindi nila mararamdaman yan eh. Amen po ba? Kaya nararamdaman nila, kailangan nilang lumabas, humayo. There is something out there na gusto kong puntahan. Saan galing yan? Sa Bible yan. Ang sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. At tulad ni Eli nung unang panahon, nagagalit si tatay niya. Sabi mo 6 months ka lang, ngayon 6 years ka na. Follow the leader na lang. Nakukuha niyo mga kapatid? Number 1, gathering. Go open ka ng simbahan, mag-aiya ka, mag-iimbita ka, at mapalad po yung mga taong makakasama riyan. Ito yung first fruits. Ako po ay nabe-bless dito sa mga kasama ko na matatagal na. After 9 years. May mga sa katabi mo, kung 9 years ka na, marami ka ng puti sa ulo. For 9 years, itong simbahan ng... Teka muna, yung 9 years ba, King, ano ba to? Yung 9 years mula nung pinanganak si Jesus o ano? Kailan ba naging 9 years ito? Kailan ba nag-start? Dito sa Farm Master? Tagal na pala. For 9 years. Ito pong simbahan na to, hindi mamatay-matay. No? Pinatay lang ano to, minsan nawala na ng budget, nawala na ng miyembro, pero hindi mamatay-matay yung buto eh. May something dun sa loob na talagang galing sa puso talaga eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Number 1, gathering. Pero kailangan darating yung time, meron yung building. At pagkatapos ng building, may time na sasabihin ng Diyos, sending. Na magpapadala ka ng mga manggagawa sa field. No. Alam mo ba yung Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay, tumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, ika'y susubaybay. One more time, Panginoon. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Magsama ng mga pagsubok, alam ko sa akin, ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Ay sige, patingin kayo rito. I-close ko to. Meron pong sa isang simbahan po natin, meron pong isang nanay na may sakit. Ngayon, nung ipinag-pray po siya, gumaling. Biglang gumaling. Hindi nakuha sa gamot, nakuha sa prayer. Alam niyo, ang ginawa niya, nagsimula na siyang sumama sa soul winning. Walang alam. Walang kaalam-alam. Pero nagsimula siyang mag-aral. Kaya, hanggang sa dumating yung time, tinanong po nung pastor, nasaan na po kayo? Nanay, matanda na. Matanda pa siya rin sa pastor. Sabi niya, dito, ganun. Alam niya, yung nanay, nagsosoul winning mag-isa. Ang tapang. Makatok sa mga pinto, nag-share ng pinagaling ko ako ng Panginoon, pwede rin kayo pagalingin. Hindi naman kailangan nag-aral ka, nag-graduate ka ng Bible school eh. Basta meron ka lang compassion.
So, meron ka lang awa. Ngayon, doon sa simbahan nila, ito pong nanay na to ay isa sa napakasipag na manggagawa niya. Although may pamilya siya. At one time, meron pong uma-attend sa kanila na isang matanda. At pagkaraan po ng ilang linggo na hindi na umattend. Matanda. Ngayon, ang ginawa po nila, pinuntahan sa bahay, makita nila yung matanda nakahiga sa kusina. Doon na umiihi. Sabi namin, asan yung bantay? Napabayaan na. At ito pong matanda na nandun, meron lang karton doon sa kusina na inihiga ng tatay na matanda. Halos hindi na nakakapagsalita. Ang ginawa nila, sinubuan. Nagluto sila doon, tapos sinubuan. Mabaho na yung matanda. Maamoy na. Wala yung nag-aalaga. Ngayon, pinag-pray, pinatanggap. Tapos kinabukasan, nagpunta po itong nanay na to para magdala ng lugaw para pakainin. Hindi naman niya kaano, hindi niya kamag-anak. Pero papakainin, pagtingin nila, yung matanda, patay na. Ang dami pong ganyan dito sa Rema. Na parang binigyan na lang minsan ng 2 taon, kukunin na ng Panginoon. Minsan binigyan ng 2 buwan. Minsan binigyan ng 2 linggo. Minsan binigyan ng 1 linggo at minsan binigyan ng 2 araw. Pagkatapos nung patay. Bakit? Kaya nga maraming aanihin. Hindi naman tayo naghahanap ng ano. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo gano'n, ilang araw ka na lang kaya? Hindi naman tayo naghahanap ng gano'n, pero yung naghahanap tayo ng kaluluwa na may lalapit mo sa Panginoon. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. One time, yung isang kasama natin, si Maya, di ba, kinukwento niya. Pinuntahan niya, nakita sila nung matanda na hindi naman niya kakilala talaga. Pagkatapos siyang patanggapin, after 5 minutes, sinatake na sa puso. Wala na. Paano kung nagtamad-tamad dito? Paano kung sabi niya, may gagawin ako, bukas na lang. Paano kung naging pabaya si Maya? Kasi pagkatapos siyang patanggapin yung matanda, after 5 minutes, inatake na sa puso. Nakakalungkot kasi yung iba alam ng Diyos na mamatay na siya. Alam niya. Kaya nga pinapunta si Maya. Ang nakakalungkot po, nakakatakot, yung sasabihin ng Diyos, alam ko mamamatay na yung taong yan. Hindi niya kilala ang Panginoon. Pupunta ng impyerno yan. Ang hirap na nga niya dito sa buhay, sa kabilang buhay, mahirap pa din ang buhay niya. Nabuhay na nga siyang impyerno dito sa lupa, sa kabilang buhay, impyerno pa rin ang pupuntahan niya. Kaso wala akong mapadala. Wala akong mautusan. Nakita ni Isaiah yan kaya sabi niya, "Here I am, Lord, send me." Alam niyo ba kung how many times narinig ko po yung salitang hinihintay lang kayo? Bakit? Kasi pagkatapos mo patanggapin, matay kagad. Oras lang ang binibilang. Diba? Ito, 5 minutes. How many times? Ang daming beses ko nang narinig yung salitang hinihintay lang kayo. Niisip ko, buti na lang hindi ako tinamad. Buti na lang hindi ako nag-excuse na bukas na lang. Buti na lang hindi ko sinabi na may pangarap pa ako. Kasi dito sa gawain natin ay it's a matter of life and death. Ganito kahalaga itong pinasok natin.
At ang pinakamalaking ininvest, ang Diyos. Kaya nga, ang Diyos hindi nag-expect ng maliit na investment sa atin. Binigay niya ang buhay niya, tama lang na ibigay mo rin ang buhay mo. Kung tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka. Kaya ako, tinatawagan ko rito si Pastor Rodel, si Pastora Eli, Pastor Badong at Pastora Keng. Dito po sa harapan. Iyong salita, buhay ko man, aking iaala, bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. Kaya't ako ay susunod. Layans kayo kasi kailangan natin ng mga worker, no? Na pag-layans nyo, sabi niyo, Lord, inaangking ko, maglilingkod sa iyo to. Kailangan namin ng mga manggagawa. No? Hindi yung makapagtapos lang ng pag-aaral, yung mapakinabangan ng pamilya, kundi yung mapakinabangan talaga ng Diyos. Kasi sa simbahan, kailangan talaga ng sekretary, kailangan ng singer, kailangan ng gitarista. Pero kahit na baguhan, magagawa yan Pero yung paghayo, mga matured lang makakagawa talaga nun. Yung main na trabaho ng gawain, para sa mga matured lang yun. Kasi kung di matured yan, yung isang worker na yan, hindi yan lalabas ng simbahan. Yung isang miyembro mo, hindi niya isipin na magpo-full time na lang ako, na kung hindi niya nararamdaman yun. So, paki-pray po na maaari nga lahat ng simbahan natin ma-empty para mag-start ulit tayo ng gathering, building, tapos sending, gathering, building, sending, gathering, building, sending. Dapat ganun tayo. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo kagabi, na hinahanap ko yung salita. Ngayon ko lang napalabas. Ahalin mo yung naglalaki ang simbahan. Hindi naman nakarating sa third stage na sending. Building lang ng building. Paano kung nalamang nasa tama tayo? Kasi ito ang vision and mission ng organization natin, to build a praying church. Yung maglabas. Sa bawat town, sa bawat municipality, bawat bayan, sa bawat probinsya ng Pilipinas. And one day, makakarating na rin tayo, yung international ang pangalan natin. Pero bilisan natin sa part na to. Sige po, mag-layans kayo. Kahit paulit-ulit kayong mag-layans. No? Ipag-pray niyo, hingin niyo kay Lord. Ay susunod sa iyo.
Sige po, tingin po kayo. Tuloy lang po yung prayer, no? Ituloy po lang po natin yung prayer. So, tingin po kayo sa akin, pero tuloy lang ang prayer natin. Nararamdaman ko po na, hindi ba sinabi ko, building, gathering, building, sending. Kasi may pang-apat yun. Akala ko di ko matatapos. Bangkitin ko na lang. Ang pang-apat po ay yung tinatawag po na finishing or closing. Tapos ng gawain. Tapos na ang pagmimisyon. Tapos na ang paghayo. Kasi rapture na. Closing na. After po nating tuloy niyo lang yung prayer. After nating mag-gathering, after nating mag-build, after nating mag-send ng mga manggagawa, closing na. Kasi si Isko ay isang missionary at kung gusto kong paalala po sa inyo na siya ang isang example na tinawag ni Benny Hinn. No? Na specifically tinawag ni Benny Hinn na nagsisignify ng buong rema yan. Kasi same lang yung pangarap niya, pangarap nating lahat yun isa na makahayo, di ba? Sa dami-dami nang nanonood kay Benny Hinn, 3 simbahan ang tinawag niya na rema. Sabi niya, nakita niya kay Isko. Actually, nakita niya yun sa heart ng rema. Yung maghayo na magdedicate. Siya lang ang tinawag, pero tayong lahat yun. Kasi after mo na mag-gather, after mo mag-build, after mo mag-send, ang susunod doon, closing na. Tapos na ang gawain. Wala nang hayo, wala nang camping, wala nang partnership, wala nang tithing, wala nang church attending. Kasi tapos na. Uwi na tayo. Homecoming na. Kaya hindi ka na babalik talaga rito. Kasi tinawag ka sa iba eh. Ganyan po ang mga missionaries. Hindi siya tinawag sa sarili niyang pinanggalingan. Tinawag ka sa ibang lugar. Kaya nga missionary. Ngayon, ang bawat isa po sa atin, dapat may ganyang part. Ngayon, natutunan mo na, na-build ka na. Ngayon, time na mag-soul winning ka. Time na para lumabas ka. Sending. Hindi lang opisyal na programa ng simbahan, kundi bawat isa, dapat may program ka na time na para humayo ko sa school. Time na para humayo ko sa kapitbahay. Time na para humayo ko sa mga kamag-anak. Time na para humayo ko sa mga kakilala ko. Na ako naman na magsishare, isa-send ako. Kasi pagkatapos niyan, closing na. Dito, puro persecution, puro discouragement ang maririnig mo. Kung makarinig ka man ng encouragement, sa pastor na lang na kaya mo yan. Pero yung last na maririnig natin sa after ng gawain na to, yung acceptance ni Lord. Kasi, hindi ba tinanggap natin si Lord bilang Panginoon sa sarili at kapagligtas? Darating ang time, tayo naman ang tatanggapin niya. Paano? Saan? Kailan? Welcome, thou good and faithful servant. Enter. Wow! Tayo naman ang tatanggapin niya. Saan? Doon sa kalangitan. Enter, sabi niya. Thou good, faithful servant. Pero sa ngayon, trabaho lang tayo. Ngayon pakitanong nga sa katabi, anong stage ka na ba? Palagi ka pa rin bang ini-invite? Ay, nasa gathering ka pa lang. Palagi ka bang yung pinapollow up na kung di kayo papollow up, di ka attend? Ay, nasa gathering ka pa lang. Sabihin sa katabi mo, malayo-layo ka pa. Alam niyo ba dito sa may simbahan dito dito sa Revelation, may simbahan, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus doon sa simbahan, hindi pa sapat ang gawa mo. Hindi pa pasado yung ginagawa mo. Nakakatakot. Basahin niyo po doon sa 7 na na simbahan sa Revelation. Sabi ni Jesus, hindi pa pasa sa quality, kulang pa ang ginagawa mo.
Hindi pa kita maiharap sa tatay ko. Hindi pa kita maharap sa ama ko. Bakit kasi ang trabaho mo, hindi pasado. Hindi pa. Kaya nga, lagi po sinasabi niya, basahin niyo po yung dito, sabi niya, a good builder must build upon good foundation. Sino nagsabi ito? Si Pablo. Dapat ang isang builder, dapat yung pundasyon niya, pakita naman yung katabi sa'yo, baka naman matigas kang kahoy. Kasi, tulad nito, si Kat. Ito, tagal ko lang kakilala to eh. Tatanungin kita ngayon na, kumbaga, huwag ka na sumagot. Nasang stage ka na ba? Kasi ang Diyos naghihintay ng dumating ang time na tayo pwede niyang isend. Na ikaw ay magso-soul winning na, hahayo ka na. Although may program tayo talaga ng pag-worker 6 months, sige. Pero yung iba talaga yung soul winner ka na eh. Na nagso-soul win ka na eh. At pagkatapos po ng lahat nito, closing na. Mission accomplished na. No? Amen po ba? Sige po, sabihin natin, purihin ang Panginoon. Amen. So, tinatawagan ko si Pastora King. Tabi na nga lang tayo rito. Amen. So, thank you po, Pastor Boy. Ang ganda ng katawan niya, no? Fulfilling the Great Commission pa rin.